Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Happy Easter po sa inyong lahat. Kamusta po ba? Kayo po, kamusta ba yung pakiramdam? Ano ba nangyari? Alam nyo ba na may nangyari? Sa liturhiya natin, no? Ginugunita lang naman natin kasi nangyari na ito, pero ginugunita natin at binabalikan para nang sa ganon, unti-unti din ay may magbago sa ating mga pananaw. Kung sasabay tayo sa liturhiya, sa mga pagdiriwang, meron din inaasahan sana sa atin. Lalong-lalo na sa atin pong ugali, sa atin pong pagkilos kapag nandito po tayo sa misa o kaya pag pumupunta tayo sa simbahan. Ngayon, nagbabalik tayo sa simbahan, ang inaasahan nawa ay mas masaya ka, mas masigla ka, mas maayos ka na ngayon dahil nga nabuhay na si Jesus. Yan lang, tanong ko nga, kamusta ba? Alam mo ba at naramdaman mo ba na nabuhay na si Jesus? O wala lang? Ando doon pa rin tayo na nakatitig pa rin tayo doon kay Kristo na umaasa at nagdarasal na kawawa naman ako, Panginoon, tulungan mo naman ako, Panginoon. Kailan ka sasaya? Kaya tingnan niyo po, sa kwento natin sa Ebanghelyo, si Maria Magdalena
nandoon sa labas ng libingan. Tinanong siya ni Jesus, hindi pa niya nakilala si Jesus. Tinanong siya, bakit ka umiiyak? 2 beses. Sa pangalawa, tinanong ulit, bakit ka umiiyak? Babalikan natin ng konti. Bakit umiiyak si Maria Magdalena? Bakit siya naroroon doon sa libingan? Una, pumunta siya sa libingan dahil nga sa labis na kalungkutan, hindi pa rin niya talagang natanggap na wala na si Jesus. Sino ba si Jesus sa buhay niya? Ito yung kanyang inaasahan. Ito yung Jesus na tinawag niyang Panginoon. Ito yung Jesus na nag-angat uli sa kanyang dangal, sa kanyang dignidad. Ito yung Jesus na tumanggap sa kanya, na halos patayin na siya, husgahan siya ng mga tao, pero si Jesus ang nagparamdam sa kanya na hindi siya hinusgahan. Kaya ganun na lang yung kanyang lungkot nang pumunta siya sa libingan at makita niya na nawala. Hindi nang basta nawala si Jesus, physically nawala. Wala na doon sa libingan. Yung mismong katawan, kaya malaking kawalan kay Maria at ito ang dahilan niya kung bakit siya umiiyak. May nawala kay Maria. Inaakala lang niya na nawala. Kasi nga, hindi naman ninakaw, hindi naman nawala si Jesus. Nabuhay na si Jesus. Kung sakali po, yung tinanong ni Jesus kay Maria, bakit ka umiiyak? Ikaw, ngayon, bakit Pasko na ng pagkabuhay, pero bakit nananatili ka sa Biyernes Santo? Nabuhay na si Kristo, pero bakit nandoon ka pa sa pagpapahirap? At mismong ikaw sa sarili mo, pinahihirapan mo ang sarili mo. Ano ang dahilan? Hanggat hindi mo yan inaamin, hanggat hindi mo yan pinangangalanan, hanggat hindi mo yan sinasabi, wala, mananatili ka dyan. At hindi mo maintindihan na hindi ka nawalan. Hindi sila nawala na basta pahirapan ka lang. Kasi baka kala lang natin, no? Yung inaakala, nawalan ako, paano na ako, sinong aakay sa akin, sinong tutulong sa akin, sinong susuporta sa akin, kasi nawala eh. Kaya pagkatapos nito na makilala ni Maria, si Jesus, ganun na lang yung kanyang naranasan na saya. Hindi pala nawala. At ayaw ni Jesus na manatili si Maria doon sa libingan. Kaya binigyan siya ng dahilan. Binigyan siya ng purpose na magpatuloy ka, Maria. Ipahayag mo yung naranasan mo. Nakita mo ang Panginoon. At ito ang sinabi niya sa kanyang mga alagad na inutos sa kanya ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, buhay ka pa. Pero yung buhay natin, may dahilan. May buhay tayo at buhay pa tayo, hindi para malungkot. May buhay tayo at buhay tayo hanggang ngayon, hindi para magmukmok. Hindi para mamoblema na mamoblema. At ano bang pinoproblema natin? Wala tayong pera. Para saan yung pera na hinihiling mo? Pambili ng damit, pambili ng kung ano-ano, panglakwatsa, pangbili ng bahay? Yun lang ba ang purpose mo para mabuhay? Yun lang ba ang nakikita mong dahilan para maging masaya? Naging malinaw kay Maria yung purpose niya kung bakit siya naiwan pa. Pagdating ng araw, susunod na siya. Pero kailangan muna niyang ma-fulfill yung kanyang misyon na magpahayag na si Kristo ay nakita niya, si Kristo ay muling nabuhay.
Gaya ng, ayan, sa atin ngayon. Tingnan niyo po yung mga katabi ninyo. Siya lang may gustong maging malungkot. Kung ano ang buhay natin ngayon, ikaw na yan. Pero kung papakinggan mo si Jesus na nagsasalita ngayon, sinasabi sa iyo, mabuhay ka. Gawin mo ang misyon mo. Gampanan mo ang misyon mo. Pero ulitin ko, kahit magsisigaw ako dito ng paulit-ulit, pag hindi ka nakinig kay Jesus, walang mangyayaring pagkabuhay sa ating mga sarili. Ando doon pa rin tayo, Poong Nazareno, pengi ng pera. Poong Nazareno, pagalingin mo po ako. Napapakinggan ka naman. Kaya nga sinabi ni Jesus, no? Pwede namang hindi niya na kinausap si Maria, pero kinausap niya. Di ba pag kinakausap mo ng isang tao, di ba, no? Para makuha mo atensyon at para talagang yung ano bang tawag dyan, yung karanasan natin na pag binanggit na yung kompleto mong pangalan, ibig sabihin, makinig ka na. Di ba sabi kanina, no? Ale, bakit ka umiiyak? Hindi pa rin siya nagsasalita. Nung sabihin na ni Jesus, Maria. Di ba pag kinukompleto na yung pangalan, no? Matauhan ka na. At yun din sana yung ngayon, no? Kasi baka lilipas na naman ito, wala sa atin, wala kang naranasan. Nawa po, no? Ang diwa at mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus ay matanggap natin nang sa ganon tayo rin ay mabuhay ng may dahilan. Mabuhay tayo na gumaganap sa ating misyon na nagpapahayag na ang Poong Jesus Nazareno namatay, ngunit muling nabuhay para magpatuloy na tayo ay mahalin. Amen.